Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Jeffrey, 24 years old, nakatira sa Quezon City, Manila. Tahimik lang po akong tao. Praktikal. Hindi ako madaling maniwala sa mga pamahiin, multo o kung anumang sabi-sabi sa probinsya. Para sa akin, lahat may paliwanag. Hangin lang, pagod lang, imagination lang. Pero Sir Jupiter, may nangyari sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Nagsimula po lahat noong nakatanggap ako ng tawag mula sa tita ko. Jeff, wala na si Lola. Bigla akong natahimik. Kahit hindi kami palaging nagkikita, mahal ko si Lola Ising. Siya ang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Siya rin ang pinakakakaiba. Lumaki po ako sa Maynila. Bihira lang umuwi sa probinsya, sa Nueva Ecija. Pero tuwing umuwi kami noon, may mga napapansin akong kakaiba kay Lola. Mahigpit siya sa pamahiin. Bawal magwalis sa gabi, bawal umupo sa unan, bawal tumawa ng malakas kapag may lamay. Bawal mag-uwi ng pagkain galing burol at higit sa lahat, bawal daw mag-isa ang patay pagsapit ng 12:00 ng gabi. Noon, pinagtatawanan ko lang siya. Lola, wala namang totoo dyan. Lagi kong sinasabi. Ngumiti lang siya sa akin noon, yung ngiti na parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Pagkatapos ng tawag, wala akong choice kundi umuwi. Ako ang nag-iisang apo na lalaki. Sabi nila kailangan ko raw tumulong sa lamay. Pagdating ko sa baryo, tahimik ang paligid. Hapon na nun, madilim ang langit kahit hindi pa gabi. Parang may bagyo, pero wala namang ulan. Habang papalapit ako sa lumang bahay namin, hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Yung bahay namin gawa sa kahoy, luma na. May tunog bawat hakbang sa sahig. Yung tipong kahit hindi ka gumagalaw, parang may ibang naglalakad. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy kandila at bulaklak. Nasa gitna ng sala ang kabaong. Tahimik ang mga tao. May nagdadasal, may umiiyak, may nagkwekwentuhan ng mahina. Lumapit ako sa kabaong. Naandoon si Lola. Maputi ang muka. Nakapikit. Parang natutulog lang. Pero Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag. Parang hindi siya mukhang patay. Parang may iniisip lang siya. Habang nakatayo ako doon, may narinig akong bulong sa likod ko. Ikaw na ang bahala, iho. Paglingon ko, wala naman. Mga kamag-anak ko lang na abala. Pinilit kong isipin na pagod lang ako sa biyahe. Lumapit naman sa akin ang isang matandang kapitbahay. Iba si Lola mo, Jeffrey. Sabi niya, may alam siya na hindi pangkaraniwan. Napangiti lang ako ng pilit. Pamahiin lang po yun, Nay. Hindi siya ngumiti pabalik. Hindi lahat ng pamahiin, gawa-gawa lang. Kinilabutan ako doon, pero hindi ko pinhalata. Bandang gabi nagsimula ang lamay ng mas tahimik. Dumami ang kandila. Mas umingay ang dasal, pero habang tumatagal parang mas lalo namang bumibigat ang hangin. Napansin ko rin ang kwarto ni Lola sa dulo ng bahay. Sarado. Sabi ng tita ko, wag raw muna gagalawin ang mga gamit doon. Pero naaalala ko dati, lagi akong tinatawag ni Lola sa kwarto niya. Doon siya nagkikwento tungkol sa mga bawal, sa mga pamahiin, sa mga bagay na hindi dapat binabaliwala. May isang beses pa nga noon na sinabi niya sa akin, Jeffrey, tandaan mo, may mga bagay na hindi mo dapat pinagtatawanan, lalo na kung hindi mo pa naiintindihan. Hindi ko siya pinansin noon. Ngayon parang bumabalik lahat ng sinabi niya sa isip ko. Habang nakaupo ako malapit sa kabaong, napansin kong parang mas lumalamig ang paligid.
Hindi naman bukas ang electric fan. Hindi rin naman umuulan sa labas. Pero malamig. Yung lamig na hindi galing sa hangin. Parang may nakatayo sa likod mo. Kaya bigla kong napatingin sa kisame. May mahinang tunog. Parang may marahang kaluskos. Sabi ko sa sarili ko, baka lagalang. Lumipas ang ilang oras, unti-unting umalis ang ibang bisita. May mga natulog sa bangko. May mga nakahiga sa sahig. Bandang 11:00, pinuntahan ako ng tita ko. Jeff, ikaw muna magbantay ha. Kakain lang kami sa labas. Ah, sige po. Sagot ko. Hindi ko alam kung bakit. Parang biglang bumigat ang dibdib ko nung sinabi niya yon. Unti-unti silang lumabas ng bahay. At biglang tumahimik. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo ang sariling paghinga mo. Umupo ako sa harap ng kabaong. Lola, grabe ka naman. Iniwan mo kami. Sabi ko ng mahina. Tahimik lang pero habang nakatingin ako sa mukha niya may napansin ako. Parang may anino sa gilid ng mata niya. Yung parang may gumalaw. Napakurap ako. Wala naman. Imagination lang. Bulong ko. Pero Sir Jupiter, hindi pa dun natatapos. Habang nakaupo ako mag-isa, napansin kong ang orasan sa pader ay papalapit na sa 12:00. Bigla kong naalala yung lagi niyang sinasabi. Huwag mong hayaang mag-isa ang patay pagsapit ng 12:00. Napangiti ako ng pilit. Lola, wala namang totoo dyan. Sabi ko ulit. 11:59 p.m. Tahimik. 12 midnight. Biglang namatay ang ilaw. Hindi sabay-sabay, isa-isa. Una yung sa kusina, sunod ay ang sa sala. Hanggang sa kandila na lang ang nagbibigay liwanag. At doon ko narinig, mahina at mabagal na katok. Parang may kumakatok pero hindi sa pinto. Galing sa harap ko. Galing sa loob ng kabaong, kaya naman napatayo ako. Hello? Tawag ko. Walang sumagot. Muling may kumatok, mas malakas at doon napalunok ako. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Paulit-ulit kong sinasabi. Pero habang nakatingin ako sa kabaong, napansin ko ang isang bagay. Parang gumalaw ang takip. Hindi malakas pero sapat para makita ko. At sa sandaling yun, Sir Jupiter, ramdam ko may nakatingin sa akin. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Kinabukasan, pagkatapos ng unang gabi ng lamay, hindi pa rin ako mapakali. Kahit pinipilit kong maging kalmado, may kakaiba talagang pakiramdam sa loob ng bahay. Parang may kulang at parang may hindi dapat ginalaw. Bandang hapon, sinabi ng tita ko, Jeff, pwede mo bang ayusin yung kwarto ni Lola? Alisin mo lang yung mga kalat, huwag mo munang gagalawin yung mga gamit. Tumango ako. Gusto ko rin naman may ginagawa para hindi ko maisip yung mga narinig ko kagabi. Pumasok ako sa kwarto ni Lola. Pagbukas ko pa lang ng pinto, sumalubong agad yung amoy ng lumang kahoy at katol. Sarado ang mga bintana. Mahina lang ang ilaw. May maliit na altar sa gilid na may kandila at larawan ng mga santo. Tahimik ang kwarto. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo, yung sariling galaw mo. Lumapit ako sa kama niya. Luma na yung kama, gawa sa kahoy. May konting alikabok sa gilid. Habang nagwawalis ako sa ilalim, may tumama sa walis ko. Parang may kahon. Lumuhod ako at sumilip sa ilalim ng kama. May lumang kahon na kulay kayumanggi, parang matagal nang nakatago. Medyo may gasgas at may konting kalawang yung lock pero hindi naman nakasara. Di ko alam kung bakit pero biglang bumilis yung tibok ng aking puso. Relax lang, sabi ko sa sarili ko. Kahon lang yan.
Hinila ko palabas. Mabigat siya kahit maliit lang. Umupo ako sa sahig at dahan-dahang binuksan yung takip. Pagbukas ko, unang bumungad sa akin ang isang itim na kandila. Hindi sa ordinaryong kandila, makapal at halos hindi pa nagagamit. Parang espesyal. Sa tabi noon may nakatupi na pulang sinulid. Mahaba siya, nakapulupot ng maayos, parang may purpose. May nakita rin akong lumang rosaryo. Pero nung hinawakan ko, napansin ko na basag yung krus. Hindi lang basta basag, parang may hiwa sa gitna. Bakit naman ganito? Bulong ko. Sa ilalim ng mga yon may isang notebook na luma. Kulubot na ang gilid ng papel. May sulat sa harap pero halos burado na. Kinuha ko yung notebook at binuksan ko ang unang pahina. Nakasulat doon, malinaw, ang sulat kamay ni Lola. Huwag mong hahayaang may umiyak sa ibabaw ng kabaong at huwag mong hahayaang mag-isa ang patay pagsapit ng 12:00. Huwag mong sisilipin ang salamin sa kwarto ko. Napakunot ang noo ko. Grabe ka naman, Lola, sabi ko. Binasa ko pa yung susunod na mga pahina, puro pamahiin. Bawal daw mag-uwi ng kandila galing lamay. Bawal daw magtupi ng damit ng patay bago mailibing. Bawal daw tumingin sa salamin kapag madaling araw sa araw ng burol. May mga drawing pa sa gilid, mga bilog, mga linya, parang may pattern. Di ko maintindihan, sa totoo lang. Natawa pa ako. Sobra naman si Lola, sabi ko ng mahina. Para sa akin, lumaki ako sa syudad. Wala namang ganito doon, pero wala namang nangyayari kapag nagwawalis ka sa gabi. Wala namang multo sa salamin. Isinara ko yung notebook at ibinalik sa kahon. Pero habang ginagawa ko yun, napatingin ako sa salamin sa harap ng kama. Yun yung salamin na lagi niyang ginagamit. Luma na rin, medyo maitim ang gilid. Naalala ko yung nakasulat. Huwag mong sisilipin ang salamin sa kwarto ko. Napangiti ako. Lola naman sabi ko. Tumayo ako at humarap sa salamin. Nakita ko ang sarili ko, mukha kong pagod. Hindi ako nakangiti. Tumingin ako sa likod ko, sa refleksyon, lumapit pa ako ng konti. Wala namang bigla akong natigil. Sa isang segundo parang may dumaan sa likod ko. Isang anino. Mabilis lang, napalingon ako agad sa likod ko pero wala namang tao. Pagod lang to, sabi ko sa sarili ko. Bumalik ako sa salamin. Sarili ko lang ulit ang nandoon. Huminga ako ng malalim. Sobra ka talaga, Lola. Pati ako nadadala mo. Bumalik ako sa pag-aayos ng kwarto. Inilipat ko yung kahon sa ibabaw ng mesa. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayoko siyang ibalik sa ilalim ng kama. Habang naglilinis ako, may narinig akong mahinang kaluskos. Parang papel na gumagalaw. Napatingin ako sa mesa. Yung notebook nakabukas. Hindi ko maalala kung iniwan ko ba siyang bukas, kaya lumapit ako. Nakabukas siya sa ibang pahina at may dagdag na sulat. Hindi ko alam kung nandun na ba yun kanina o hindi ko lang napansin. Ang hindi susunod, siya ang papalit. Nanlamig ako bigla sa nabasa ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang hindi na siya simpleng pamahiin. Parang may babala. Stop na nga ito, sabi ko. Isinara ko ulit yung notebook at isinilid sa kahon. Isinara ko ang takip at itinulak palayo. Habang palabas ako ng kwarto, napatingin ulit ako sa salamin at doon ko nakita. Hindi ako nag-iisa sa refleksyon. Sa likod ko may nakatayo, matandang babae, payat, mahaba ang buhok at nakatitig sa akin. Dahan-dahan akong lumingon pero wala.
Pagbalik ko sa salamin, ako na lang ulit. Pero Sir Jupiter, sa pagkakataong yun, hindi na ako natawa. Hindi ko na masabi na imagination lang dahil bago ako tuluyang lumabas ng kwarto, may narinig akong pabulong malapit sa tenga ko. Hindi ka dapat sumilip. Unang gabi ng lamay ni Lola. Maraming tao nung una, maingay pa. May nagkikwento, may nagdadasal, may umiiyak. Kahit papaano may pakiramdam ng buhay sa loob ng bahay kahit may kabaong sa gitna ng sala. Pero pagsapit ng gabi, unti-unting nabawasan ng tao. Bandang 12:07, sabi ng tita ko, "Jeff, sandali lang kami sa labas ha, kakain lang kami. Ikaw muna dito ha." Hindi ko alam kung bakit parang ayoko silang payagan. Pero siyempre nahiya naman ako. "Sige po," sagot ko. Lumabas silang lahat at sa isang iglap tahimik ang buong bahay. Yung klase ng tahimik na parang may nakikinig sa bawat galaw ko. Ako na lang mag-isa sa sala. Ako at ang kabaong. Umupo ako sa molded black chair sa tabi ng kabaong ni Lola. Nakaharap ako sa kanya. Nakapikit siya at tahimik. "Lola, saglit lang sila," sabi ko ng pabiro kahit medyo kinakabahan na ako. Tumingin ako sa orasan sa pader, 12:07. Di ko maiwasang maalala yung notebook na nakita ko sa kwarto niya. "Huwag mong hayaang mag-isa ang patay pagsapit ng 12:00. Napabuntong hininga ako. Grabe ka naman, Lola. Sobrang drama mo sa pamahiin ah," sabi ko sa sarili ko. Pinilit kong mag-scroll sa cellphone ko para may distraction. Pero ang hina ng signal, parang walang internet. Perfect timing, bulong ko. Habang nakaupo ako, napansin kong parang lumalamig ang paligid. Hindi naman naka-aircon, hindi rin naman umuulan sa labas, pero malamig. Yung lamig na hindi normal, parang may dumaan na malamig na hangin sa batok ko. Napahawak ako sa braso ko. "Relax lang, guni-guni lang to." Bigla, patay ang ilaw. Hindi kumurap, hindi nag-flicker. Bigla na lang namatay. Isang iglap, kandila na lang ang ilaw sa buong sala. Nanlaki ang mata ko. "Hello?" Tawag ko. Walang sumagot. "Ma? Tita?" Tawag ko ulit. Tahimik. Naririnig ko lang ang tunog ng kandila na bahagyang nag-iingay at yung tibok ng puso ko. Dumukot ako ng cellphone para mag-flashlight pero saktong pag-on ko, bigla akong may narinig. Mahina at mabagal, kaya naman napatigil ako. Inisip ko na siguro may nahulog lang. Pero ilang segundo lang, meron na naman, mas malinaw at mas malapit. Napalunok ako. Alam kong hindi yun galing sa labas. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, galing siya sa harap ko at galing sa loob ng kabaong. Parang may kumakatok mula sa loob. Hindi malakas pero sapat para marinig ko ng malinaw. Hindi totoo ito, bulong ko. Tumayo ako dahan-dahan. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o lalayo. "Hello?" Sabi ko ulit. Nanginginig ang boses. Walang sagot. Mas malakas ngayon. Napaatras ako ng isang hakbang. Naalala ko ulit yung nakasulat sa notebook. "Huwag mong hayaang mag-isa ang patay pagsapit ng 12:00. Napatingin ako sa orasan. 12:11. Hindi naman ako umalis sabi ko sa sarili ko. Pero ang totoo, umalis silang lahat. Ako lang ang naiwan. Ako lang ang buhay sa loob ng bahay. At siya sa kabaong. Imagination lang to. Stress lang to. Paulit-ulit kong sinasabi. Lumapit ako ng konti sa kabaong. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero parang gusto kong patunayan sa sarili ko na wala talagang nangyayari. Yung kandila sa gilid biglang kumurap ang apoy. Parang may kamay na tumatama sa kahoy.
Hindi ko na kaya. Ma, tita! Walang sumagot. Parang walang tao sa labas. Parang ako lang talaga at habang nakatitig ako sa takip ng kabaong may napansin ako. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero parang may bahagyang paggalaw. Hindi siya bumukas, hindi siya umangat. Pero parang may puwersang tumutulak mula sa loob. Parang may gustong lumabas. Nanginginig na ang tuhod ko. Hindi ako makatakbo at hindi ako makasigaw ulit. Nakatingin lang ako. Isang huling katok, mas malakas tapos biglang tumigil. Walang tunog, walang galaw. Tahimik ulit ang buong sala. Parang walang nangyari. Unti-unti bumalik ang ilaw. Isa-isa. Parang normal lang, parang may nag-switch lang ng breaker. Napatayo ako ng diretso, huminga ng malalim. Wala ito. Sabi ko. Lumapit ako ng dahan-dahan sa kabaong. Tumingin ako sa mukha ni Lola. Nakapikit pa rin siya. Pero Sir Jupiter, hindi ko alam kung guni-guni lang. Pero parang mas nakangiti siya ngayon. Hindi yung normal na ayos ng mukha, parang may konting ngiti sa gilid ng labi niya. Napaatras ako at sa sandaling yun narinig ko ang boses ng tita ko mula sa labas. Jeff, dito na kami. Parang may biglang bumalik na hangin sa dibdib ko. Dito po, sagot ko agad. Pagpasok nila, normal na ang lahat. Maliwanag at maingay, parang walang nangyari. Anong nangyari? Ba't namumutla ka? Sabi ng tita ko. Wala po. Parang kasing nag-brown out lang sandali. Sagot ko. Hindi ko sinabi yung narinig ko. Hindi ko sinabi yung katok. Kasi kahit ako gusto kong isipin na imahinasyon lang yun. Pero habang nakaupo ulit ako sa tabi ng kabaong, may naramdaman akong malamig na hangin sa kamay ko. Parang may humawak ng mahigpit. At sa loob ng isip ko may isang boses na pabulong. Hindi ka dapat matakot, Apo. Doon ko naisip, Sir Jupiter, baka hindi lang pala pamahiin ang iniwan ni Lola. Baka may binabantayan siya. At baka ako ang napili niyang kausapin. Kinabukasan, kahit kulang ako sa tulog, tinulungan ko pa rin ang mga tita ko sa pag-aayos ng bahay. Gusto ko may ginagawa ako para hindi ko maisip yung mga narinig ko kagabi. Yung katok, yung pagpatay ng ilaw. Pinipilit kong sabihin sa sarili ko na pagod lang ako. Bandang hapon, ako ulit ang inutusan na maglinis sa kwarto ni Lola. Jeff, pakipunasan na lang yung salamin at mesa ha, sabi ng tita ko. Napatigil ako sandali sa salamin. Naalala ko agad yung nakasulat sa notebook. Huwag mong sisilipin ang salamin sa kwarto ko. Napailing ako. Grabe ka naman, Lola. Bulong ko. Salamin lang yan. Pumasok ako sa kwarto niya. Tahimik pa rin tulad ng dati. Sarado ang bintana, mahinang liwanag. Yung kama niya maayos pa rin. Yung kahon na nakita ko kahapon nasa mesa pa rin. Hindi ko muna ginalaw. Lumapit ako sa lumang salamin. Malaki siya, halos abot mula dibdib hanggang ulo ko. Medyo maitim na yung gilid, parang kinain na ng panahon. May mga maliliit na gasgas sa ibabaw. Humawak ako ng basahan at sa totoo lang, medyo kinakabahan ako kahit hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako naniniwala, sabi ko sa sarili ko. Wala naman sigurong mangyayari. Tumayo ako sa harap ng salamin. Tumingin ako sa sarili ko. Mukha akong pagod. Medyo namumugto yung mata ko dahil sa kulang sa tulog. Normal lang lahat, walang kakaiba. Napangiti pa ako. O di ba? Wala namang kumurap ako at doon nagbago ang lahat. Sa isang iglap may nakita akong hindi dapat nandoon. May nakatayo sa likod ko, hindi anino at mas lalong hindi ilusyon, isang malinaw na hugis ng tao. Matanda, payat at mahaba ang buhok. Si Lola. Pero hindi siya nakahiga sa kabaong, nakatayo siya sa likod ko. Nakangiti at hindi normal na ngiti niya. Iba, mas malawak, mas malamig at ang mga mata niya maitim.
Hindi ko makita ang puti ng mata niya, parang puro itim. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa salamin. Sa refleksyon, malinaw siya. Nakatayo siya sa likod ko, halos dikit sa balikat ko. Unti-unti itinaas niya ang ulo niya. Tumingin siya diretso sa akin, hindi sa likod ko, hindi sa kwarto, kundi sa akin, sa mata ko. "Lola," bulong ko. Sa sobrang takot napalingon ako agad sa likod ko. Ako lang mag-isa sa kwarto. Mabilis akong bumalik ng tingin sa salamin at Sir Jupiter nandoon pa rin siya. Sa salamin lang siya nakikita pero malinaw, mas malinaw pa kaysa sa sarili kong refleksyon. Nakangiti pa rin siya. Hindi gumagalaw ang katawan niya pero ang ulo niya bahagyang nakatagilid. Parang pinagmamasdan ako. Parang nag-i-enjoy sa takot ko. Nanginginig na ang kamay ko. Hindi totoo ito. Hindi totoo ito. Paulit-ulit kong sinasabi pero hindi nawawala. Sa salamin nakita kong unti-unti siyang lumalapit. Hindi gumagalaw ang paa niya. Parang dumudulas lang siya palapit sa akin. Hanggang sa halos katabi ko na siya sa refleksyon. At doon ko naramdaman may malamig na hininga sa batok ko. Hindi sa salamin, sa totoong likod ko. Dahan-dahan akong napapikit. Ayoko nang tumingin at mas lalong ayoko nang makita. Pero may isang parte sa akin na gusto pang siguraduhin. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Tumingin ulit sa salamin. Wala na siya. Ako na lang ulit. Normal, tahimik ang kwarto. Parang walang nangyari. Napaatras ako agad. Nabangga ko ang mesa. Yung notebook ni Lola nahulog sa sahig. Bumukas, hindi ko gustong tingnan pero kusa kong napansin yung pahina na nakabukas, may sulat. Hindi ko maalala kung nakita ko na ba yun dati. Huwag mong sisilipin ang salamin sa kwarto ko. Sa ilalim noon may dagdag na linya dahil doon ako dumadaan. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong tumingin ulit sa salamin. Ayoko na sana pero parang may humihila sa akin. Pagharap ko may isang bagay na mas nakakatakot kaysa kanina. Sa salamin, ako ang nakatayo. Pero hindi tugma ang galaw. Nakatayo ako sa harap ng salamin pero sa refleksyon nakangiti ako at hindi ako nakangiti sa totoong buhay. Pero sa salamin, nakangiti ako. At sa likod ng refleksyon ko nakatayo ulit si Lola. Mas malinaw, mas malapit at ang mga mata niya mas maitim. Biglang nag-flicker ang ilaw, isang beses, dalawang beses. Pagbalik ng ilaw, basag na ang salamin. May bitak sa gitna. Eksakto kung saan nakatayo ang mukha ni Lola kanina. Napaluhod ako sa sahig. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas ng kwarto. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa mga tita ko. Kasi paano ko ipapaliwanag na ang patay kong Lola nakatayo sa salamin? Na hindi siya nasa kabaong, na parang may gusto siyang sabihin. Bago ako tuluyang tumayo, may narinig akong mahinang bulong. Hindi sa labas, hindi sa pinto, sa loob mismo ng kwarto. Sinabi ko na sa'yo. Nanginig ako. Lola, sabi ko halos pabulong. At sa huling pagkakataon bago ako tumakbo palabas ng kwarto, sa basag na salamin may nakita akong kamay. Maitim, mabagal na kumakaway mula sa loob. At doon ko naisip, Sir Jupiter, baka hindi lang pala babala ang iniwan niya. Baka may binuksan ako na hindi ko na kayang isara. Pagkatapos ng nangyari sa salamin, hindi na talaga ako mapakali. Hindi ko sinabi kahit kanino yung nakita ko. Natakot ako na baka isipin nila na nababaliw ako o sobra lang ako sa pagod. Pero simula nung gabing yun, sunod-sunod na ang mga kakaibang nangyari. Una yung kandila. Maraming kandila sa kamay ni Lola. Nakapalibot sa kabaong. May maliit, may malaki, pero may isa doon na kakaiba. Nasa bandang ulo niya. Mas makapal siya kaysa sa iba. Napansin ko kahit mahangin sa sala, kahit may dumadaan na tao, hindi siya namamatay. Isang beses sinubukan pa ng tito kong hipan kasi parang paubos na. Hinipan niya malakas pero hindi namatay at parang lalo pang lumaki ang apoy.
Matibay ah. Biro ng tito ko. Natawa lang ang iba pero ako, hindi ako natawa. Kasi alam ko, hindi normal yun. Kinabukasan, may isang bisita na biglang nahimatay. Matandang kapitbahay. Tahimik lang siyang nagdadasal sa gilid at bigla na lang siyang napahawak sa dibdib niya at bumagsak. Nagkagulo ang lahat. "Tubig! Tubig!" sigaw ng tita ko. Nang nagkamala yung matanda, nanginginig siya. "May nakatayo sa likod na kabaong," sabi niya. "Akala ko may bantay." Tinignan namin lahat. Wala naman. Pero ako, alam ko yung sinasabi niya kasi nakita ko na yun. At hindi lang yun. Isang gabi may batang pinsan ako na mga 7 years old lang. Nakatayo siya sa harap ng kabaong. Nakatingala kaya lumapit ako sa kanya. "Uy, huwag masyadong malapit," sabi ko. Tumingin siya sa akin, seryoso ang muka. "Kuya Jeff," sabi niya, "bakit po gumagalaw si Lola sa loob?" Nanlamig ako. "Ano?" tanong ko agad. "Kanina po gumalaw yung kamay niya, parang kumaway." Pinilit kong ngumiti. "Hindi yun totoo, guni-guni mo lang." Pero sa totoo lang, gusto ko lang tumakbo palabas ng bahay. Simula nung araw na yon, pakiramdam ko may sumusunod na sa akin. Hindi ko siya nakikitang diretso pero ramdam ko. Tuwing maglalakad ako sa hallway, parang may kasunod hakbang. Pag hihinto ako, hihinto rin. Paglilingon ako, wala. Tuwing nadaan ako sa salamin, hindi ko na maiwasang tumingin at bawat tingin ko, may mali. Minsan nakatayo ako ng diretso pero sa salamin parang bahagyang nakatagilid ang ulo ko. Minsan seryoso ang mukha ko pero sa refleksyon parang may konting ngiti. Isang beses sinubukan kong mabilis na iangat ang kamay ko. Sa totoong buhay mabilis pero sa salamin, late. Parang may delay. Parang hindi ako yun. Hindi ko na alam kung ano ang mas nakakatakot. Yung nakikita ko o yung pakiramdam na hindi na ako nag-iisa. Kahit mag-isa ako. At tuwing 3:00 ng madaling araw, doon talaga ako pinaka natatakot, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung bakit 3:00 pero eksakto, parang may alarm ang bahay. Nung unang gabi, nagising ako dahil sa tunog. Parang may naglalakad. Hindi sa sahig kundi sa kisame. Mabagal, parang may paa na umaapak sa kahoy. Nakatitig ako sa itaas ng kwarto. Pusa lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Pero alam ko walang pusa sa bahay at hindi ganon ang tunog ng pusa. Mas mabigat, mas malinaw ang hakbang. Minsan paikot-ikot siya. Minsan hihinto sa tapat mismo ng higaan ko. Isang gabi naglakas loob ako. "Kung sino ka man, tigilan mo na ako," sabi ko. Biglang tumigil ang lakad. Tahimik. Akala ko tapos na. Pero ilang segundo lang may narinig akong mabagal na pagkamot sa kisame. Parang may kuko na humihila sa kahoy. Hindi ko na kinaya at tinakpan ko ang ulo ko ng kumot kahit alam kong wala namang silbi yun. At sa ilalim ng kumot narinig ko ang bulong. "Apo," yun ang tawag sa akin ni Lola. Kinabukasan may eye bags na ako at napansin yun ng tita ko. "Jeff, mukhang hindi ka na nakakatulog." Ngumiti lang ako. "Okay lang po." Pero sa loob ko alam kong hindi na okay. Kasi bawat gabi mas lumalakas ang tunog sa kisame. Mas nagiging malinaw ang anino sa salamin, mas nagiging matibay ang apoy ng kandila na hindi namamatay. At isang gabi habang nakaupo ako mag-isa sa sala, napansin ko yung kandila na yun, yung hindi namamatay. Tahimik ang lahat, nakatitig ako sa apoy. Bigla itong gumalaw, hindi dahil sa hangin, kundi parang may huminga sa harap nito. At sa likod ko naramdaman ko na naman yung malamig na presensya. Hindi ko na kailangang lumingon, alam ko na kung sino. Dahan-dahan akong nagsalita. "Lola, ano ba talaga ang gusto mo?" Tahimik.
Pero sa gilid ng mata ko may gumalaw. Sa salamin sa may sala may anino. Hindi tugma sa akin, mas payat, mas mahaba ang buhok at dahan-dahan. Tinaas nito ang kamay, parang kumakaway. Doon ko naisip, Sir Jupiter, hindi yun simpleng pamahiin at hindi lang yun takot. May gustong ipahiwatig si Lola. At pakiramdam ko, hindi pa siya tapos sa akin. Pagkatapos ng mga nangyari, ang kandila na hindi namamatay, yung batang nakakita raw na gumalaw si Lola, yung mga yabag sa kisame tuwing 3 a.m., hindi na ako mapakali. Sir Jupiter, doon na talaga ako natakot. Pagkatapos kong makita yung anino sa salamin, hindi na ako nakatulog ng maayos. Kahit anong pilit kong ipaliwanag sa sarili ko na baka guni-guni ko lang yun, hindi ako mapanatag. Kasi malinaw sa isip ko yung nakita ko. Hindi yun hugis ko, hindi rin yun gumagalaw kasabay ko. At higit sa lahat, parang may gusto siyang sabihin. Kinabukasan, tahimik lang ako sa bahay. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa pamilya ko o hindi. Baka pagtawanan lang nila ako. Baka sabihin nilang natatakot lang ako dahil kakamatay lang ni Lola. Pero habang tumatagal, lalo lang dumadami yung kakaibang nangyayari. Yung kandila sa tabi ng kabaong ni Lola, Sir Jupiter, hindi talaga namamatay. Kahit mahangin sa labas, kahit may dumadaan na tao, tuloy-tuloy lang yung apoy. Parang ayaw nitong mawala. Tapos yung kapitbahay naming bata lumapit sa mama ko. Sabi niya, "Tita, gumalaw po si Lola." Akala namin nagbibiro lang yung bata. Pero seryoso siya. Sabi niya nakita daw niyang gumalaw yung kamay ni Lola habang nakatingin siya. Simula noon, hindi na ako mapalagay. Lalo na tuwing madaling araw. Sir Jupiter, eksaktong 3 a.m. lagi. May maririnig akong mga yabag sa kisame. Mabagal lang, parang may naglalakad. Minsan parang paikot-ikot lang. Minsan parang may hinahanap. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng kwarto at pumunta ako sa sala kung nasaan sila mama, papa at yung tita ko. Tahimik lang sila doon. Sabi ko, "Ma, may gusto kong sabihin." Tumingin sila sa akin, parang alam na nila agad na may mali. Sinabi ko lahat, Sir Jupiter, as in lahat ng nangyari. Yung anino sa salamin, yung yabag sa kisame tuwing 3 a.m., yung pakiramdam ko na parang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao. Habang nagsasalita ako, napansin ko na hindi sila nagulat. Hindi sila nagtaka. Tahimik lang sila at doon ako mas kinabahan. Sabi ko, "Ma, bakit parang alam niyo na?" Huminga ng malalim si Mama bago siya nagsalita. "Totoo lahat ng sinabi mo." Sabi niya. Napatigil ako. Akala ko sasabihin niya na guni-guni ko lang yun, pero hindi. "Tayong lahat nakaranas na." Biglang nagsalita si Papa. "Yung yabag sa kisame," sabi niya, "narinig ko rin. Tapos yung tita ko naman, yung anino sa salamin," sabi niya, "nakita ko rin nung isang gabi." Sir Jupiter, nanlamig talaga ako noon. Akala ko ako lang yung nakakaranas. Pero hindi pala. Sabi ni Mama, may mga pamahiin daw na kailangan sundin kapag may namatay sa pamilya. Mga bagay na ginagawa ng mga matatanda para masigurong mapayapa yung kaluluwa. Dati hindi ko pinapansin yun. Akala ko mga kwento lang ng matatanda. Pero nung gabing yun, pinakinggan ko lahat. Sabi ni Mama, kailangan daw namin sundin yung mga sinabi ni Lola noon pa. Una, wag daw muna magwawalis sa loob ng bahay habang may burol. Pangalawa, wag daw mag-uwi ng pagkain galing sa burol. Pangatlo, kailangan daw magsindi ng kandila gabi-gabi hanggang mailibing. At meron pa daw isa. Pagkatapos daw ng libing, kailangan dumiretso sa ibang lugar bago umuwi ng bahay para hindi sumunod yung kaluluwa. Dati, natatawa lang ako sa mga ganyang bagay. Pero ngayon, sinunod ko lahat.
Hindi na ako nagtanong at hindi na rin ako nagreklamo. Habang papalapit yung araw ng libing ni Lola, parang unti-unting nawawala yung mga kakaibang nangyayari. Hindi na ganun kalakas yung yabag sa kisame. Yung anino sa salamin hindi ko na ulit nakita. Pero tuwing madaling araw may pakiramdam pa rin ako na parang may nagbabantay. Dumating yung araw ng libing. Sir Jupiter, doon ko naramdaman yung bigat ng lahat. Habang ibinababa yung kabaong ni Lola sa lupa, parang doon ko lang talaga naintindihan na wala na siya. Umiyak si Mama. Umiyak din yung mga tita ko. Tahimik lang si Papa. Ako naman nakatayo lang, hindi ko alam kung bakit pero parang may hinihintay ako. Pagkatapos ng libing, sinunod namin yung pamahiin na sinabi ni Mama. Hindi kami umuwi agad. Dumaan muna kami sa isang maliit na tindahan. Bumili si Papa ng tubig at tinapay. Saglit lang kami noon. Pagkatapos noon, sakalang kami umuwi. Nung gabing yun, Sir Jupiter, ibang-iba na yung pakiramdam ng bahay. Hindi yung nakakatakot na tahimik. Natulog ako ng maaga noon, pagod na rin ako, kakaisip sa mga nangyari. Nagising ako kinabukasan. Unang ginawa ko, nakinig ako. Walang yabag sa kisame. Walang kakaibang tunog. Pumunta ako sa sala. Nandun yung salamin na dati kong nakita yung anino. Huminto ako sandali at tumingin ako. Sarili ko lang yung nakita ko. Wala nang iba. Doon ko naramdaman na parang tapos na. Parang may bumalik sa dati. Sir Jupiter, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung mga nangyari noon. Hindi ko alam kung talagang si Lola yun o baka pagkakataon lang. Pero may natutunan ako sa lahat ng yon. Minsan hindi lahat ng bagay kayang ipaliwanag ng logic lang. May mga paniniwala ang mga matatanda na akala natin walang silbi. Akala natin gawa-gawa lang. Pero minsan may dahilan kung bakit nila yun ginagawa. Hindi man natin lubos maintindihan, may respeto pa rin dapat tayo sa mga paniniwalang yon. At higit sa lahat, natutunan ko rin na hindi dapat baliwalain ang pakiramdam natin. Kasi minsan may mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman ng puso. At kung totoo man na may gustong ipahiwatig si Lola noon, sa tingin ko ang gusto lang niyang sabihin na isang bagay. Na kahit wala na siya, naandyan pa rin siya para magbantay. At siguro, para magpaalala. Wala munang halis dahil may kasunod pa tayong kwento. Baka hindi nakatang-isip, kaya tutok lang. Magandang gabi po. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Jasmine, 19 years old, nakatira sa isang maliit na probinsya sa Quezon, kasama ang lola ko na si Lola Berta. Hindi po kalakihan ang bahay namin. Luma na po siya. Kahoy ang sahig, medyo maingay kapag may naglalakad. Yung bubong, yero pa rin. Sa paligid, puro puno ng mangga at nyug. Tahimik dito, Sir Jupiter. Sobrang tahimik na minsan parang may kulang. Dito na po ako lumaki. Simula bata pa lang ako, may isang bilin si Lola na hindi ko makalimutan. Paulit-ulit niyang sinasabi na parang sirang plaka. Sinasabi ko sa iyo, Jasmine, huwag kang iiyak tuwing Biyernes ng gabi, lalo na kapag patay ang ilaw at may kandilang nakasindi. Hindi ko maintindihan noon. Tatanungin ko siya kung bakit, pero iiling lang siya. Sasabihin niya, pamahiin ng matatanda, sumunod ka na lang. E di ako naman, bilang bata, oo lang ng oo. Pero habang tumatanda ako, parang ang weird na pakinggan. Iyak, Biyernes, kandila, anong koneksyon? Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Biyernes yun, Sir Jupiter. Brown out sa buong barangay. Sanay na kami sa ganun. Madalas mawalan ng kuryente lalo na pag umuulan.
Pero noong gabing yon, walang ulan, walang hangin. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Wala si Lola sa bahay. Pumunta siya sa lamay ng kaibigan niya sa kabilang baryo. Sabi niya uuwi rin siya agad. Ako naman, naiwan mag-isa. Nasa sala ako noon, nag-aaral. May exam kasi ako sa Monday. Biglang namatay ang ilaw, as in patay lahat. Electric fan, ilaw sa kusina, pati yung maliit na TV namin. Napabuntong hininga ako. Sakto talaga, sabi ko sa sarili ko. Kukuha sana ako ng flashlight sa kwarto ni Lola pero bago ako tumayo, may napansin ako. May ilaw sa gilid ng sala. Mahinang ilaw. Paglingon ko, may kandilang nakasindi sa harap ng lumang salamin ni Lola. Sir Jupiter, hindi ako nagsindi nun. Sigurado ako. Ang salamin na yon matagal na sa amin. Matangkad siya, may kahoy ng frame na medyo kupas na. Madalas sa harap noon nagsusuklay si Lola tuwing umaga. Dahan-dahan akong lumapit. Baka sinundihan ni Lola bago umalis, sabi ko sa isip ko. Pero bakit ngayon ko lang napansin? Habang nakatingin ako sa kandila, biglang may nahulog na picture frame mula sa dingding. Yung lumang picture ng lolo ko. Napasigaw ako sa gulat. Napaatras ako at natapakan ko yung basag na salamin ng frame. Nasugatan ang daliri ko sa paa. Masakit, Sir Jupiter. Hindi naman malalim pero ramdam ko yung kirot at dahil sa gulat at sakit napaluha ako. Hindi yung iyak na hagulgol, simpleng patak lang. Isang patak. Narinig ko ang pagtulo sa sahig. Pinunasan ko agad ang mata ko. Arte mo naman, sabi ko sa sarili ko. Pero may isa pa, 2 patak. Hindi ko alam bakit bigla akong nalungkot. Parang may mabigat sa dibdib ko, tapos pagbagsak ng 3 patak ng luha sa sahig, may narinig ako. Mahinang boses, galing sa likod ko o mas tama, galing sa salamin. Salamat. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pinakawalan mo ako. Hindi ako agad lumingon. Pakiramdam ko kapag gumalaw ako may mangyayari. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin at doon ko nakita. Hindi na ako ang nasa refleksyon. May nakatayo sa likod ko isang matandang babae. Payat, mahaba ang buhok na puti. Maputla ang balat. Nakangiti siya. Kawangis niya si Lola. Pero hindi siya si Lola. Mas luma ang itsura niya. Parang galing sa ibang panahon. At ang mga mata niya, galit. Hindi siya kumikilos. Nakatitig lang siya sa akin sa loob ng salamin. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw pero hindi gumagalaw ang paa ko. 3 na, sabi niya. Hindi gumalaw ang bibig niya pero narinig ko ang boses. 3 patak. Sapat na. Unti-unting dumilim ang paligid. Yung ilaw ng kandila parang lumalakas ang apoy pero mas umiitim ang paligid. Napansin ko ang sugat ko sa paa hindi na dumudugo. Pero parang mas malamig ang hangin. Hindi ko sinasadya. Mahina kong sabi. Ngumiti siya. Matagal na akong naghihintay. Biglang may kumalabog sa pinto. Jasmine! Boses ni Lola. Parang nabasag ang kung anong bumabalot sa akin. Bigla akong nakagalaw. Paglingon ko sa pinto, pumasok si Lola. Hingal na hingal. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, ako na lang ulit ang nandoon. Wala na yung matandang babae. Pero ang kandila, mas malaki na ang apoy. Lumapit si Lola sa akin. Umiyak ka? Tanong niya agad. Hindi ako nakasagot. Tumingin siya sa sahig. Sa 3 basang marka ng luha, namumutla si Lola. Anong ginawa mo? Bulong niya. Lola, may nakita ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Yung kandila, ang frame at ang boses. Habang nagsasalita ako, nanginginig siya. Sinabi ko sa iyo, sabi niya halos pabulong. Huwag kang iiyak tuwing Biyernes ng gabi. Dagdag pa niya. Bakit, Lola? Sino yun?
Tumingin siya sa salamin, matagal at parang may kinakausap siya sa isip niya. Hindi yan pamahiin lang, sabi niya. May babae noon, matagal na dito siya namatay, sa harap ng salamin na yan. Nanlamig ako. Inakusahan siyang mangkukulam, ikinulong. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa huli. Napatingin ako sa salamin. Parang may aninong gumalaw saglit. Bawat luhang babagsak sa harap ng salamin tuwing Biyernes nagpapalakas sa kanya. Napaupo ako. Napakawalan ko ba siya? Hindi agad sumagot si Lola. Lumapit siya sa salamin at tinakpan ito ng lumang kumot. Titingnan pa natin, sabi niya. Pero habang nakaupo ako roon, Sir Jupiter, may nakita akong bagay na hindi nakita ni Lola. Sa ilalim ng salamin may bakas ng kamay. Sa loob, unti-unting may lumitaw na sulat sa singaw ng salamin. Tapos na ang paghihintay. Pagmulat ko ng mata, nakahiga na ako sa sahig ng sala. Mabigat ang ulo ko, parang ang tagal kong natulog pero pagod pa rin ako. Ang unang nakita ko ay si Lola Berta. Nakaluhod sa tabi ko. Namumula ang mata niya, parang umiyak din siya. Jasmine, gising ka na? Tanong niya, nanginginig ang boses. Gusto kong sumagot agad pero parang tuyo ang lalamunan ko. Pagtingin ko sa harap ko, doon ko nakita, basag na ang salamin. Yung malaking lumang salamin ni Lola, wasak ang gitna. May mga piraso sa sahig. Yung kandila nakapatay na, pero may 3 bagong kandila na nakasindi sa paligid ko. Nakapalibot sila, parang may bilog na ginagawa si Lola. Naamoy ko rin ang asin, maraming asin sa sahig. Ibinuhos niya yata sa buong paligid ko. Lola, ano pong nangyari? Mahina kong tanong. Hindi siya agad sumagot. May binubulong siya habang hawak ang rosaryo niya. Hindi ko marinig lahat pero alam kong dasal yun, paulit-ulit. Parang nagmamadali. Pagkatapos doon, tinulungan niya akong maupo. Bumalik ako agad, sabi niya. Hindi ako mapakali sa lamay, parang may mali. Napatingin siya sa basag na salamin. Pagdating ko, nakita kitang walang malay. Basag na ang salamin at ang lamig ng hangin sa loob ng bahay. Bigla kong naalala yung matandang babae sa salamin. Ang mga mata niya at ang ngiti niya. Lola, totoo siya, sabi ko. May nakita ako. May narinig ako. Umupo si Lola sa harap ko. Hindi na siya umiwas. Hindi na siya nagkunwari na pamahiin lang. Doon niya inamin ang lahat. Hindi pamahiin lang ang bilin ko sa'yo, sabi niya. May dahilan kung bakit bawal umiyak tuwing Biyernes ng gabi sa harap ng salamin na yan. Tahimik lang ako, nakikinig. Noong bata pa ako, may bata dito sa baryo na inakusahan na mangkukulam. Tahimik lang siya, mag-isa lang sa bahay. Maraming natatakot sa kanya. Huminga siya ng malalim. May nagkasakit noon na bata. May namatay na hayop. Lahat ng kamalasan sa kanya ibinintang. Anong ginawa po nila? Tanong ko. Ikinulong siya. Sagot ni Lola. Dito mismo sa kwartong to, sa harap ng salamin na yan. Parang bumigat ang hangin. Hindi siya pinakain na maayos, hindi siya pinalabas. Umiyak siya ng umiyak, araw at gabi. Walang nakikinig. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Hanggang sa mamatay siya. Tuloy ni Lola. Mag-isa sa harap ng salamin. Napatingin ako sa mga basag na piraso sa sahig. Bago siya namatay, sabi ni Lola, mas mahina ang boses, isinumpa niya ang salamin. Napayakap ako sa sarili ko. Ano pong sinabi niya? Tumingin si Lola diretso sa akin. Bawat luhang babagsak sa harap mo, magpapalaya sa akin. Biglang umalingaw-ngaw yung mga salita sa tenga ko. Biyernes siya namatay, dagdag ni Lola. Kaya tuwing Biyernes ang gabi, mas malakas siya.
Mas malapit siya. Nanginginig ang kamay ko. Lola, umiyak ako. 3 patak. Napapikit si Lola. Alam ko, sagot niya. Nakita ko ang marka sa sahig. Bigla kong naalala yung sinabi ng matandang babae. Napakawalan ko ba siya? Tanong ko ulit. Matagal bago sumagot si Lola. Hindi pa, sabi niya. Pero pinahina mo ang tali na gumagapos sa kanya. Parang gusto kong umiyak ulit pero pinigilan ko. Takot na ako sa sarili kong luha. Kaya ako binuhusan ng asin ang paligid. At nagsindi ako ng 3 kandila para harangan siya para hindi siya tuluyang makalabas. Paliwanag ni Lola. Tahimik kami pareho. Naririnig ko lang ang tunog ng apoy ng kandila. Lola, nakita ko siya. Kamukha mo siya. Napayuko si Lola. Magkamag-anak kami, sabi niya. Malayo pero may dugo pa rin. Nanlaki ang mata ko. Hindi siya mangkukulam pero dahil sa takot ng mga tao, ginawa nila siyang halimaw. Dagdag niya agad. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tanong ko. Gusto kasi kitang protektahan. Akala ko sapat na ang simpleng bilin. Akala ko hindi mangyayari sa'yo. Sagot niya. Napatingin ako sa basag na salamin. Lola, nagsalita siya sa akin. Nagpasalamat siya. Hindi sumagot si Lola, pero nakita ko ang takot sa mata niya. Kapag gumabot sa 7 ang luha sa loob ng isang Biyernes, doon pa lang siya tuluyang makakalabas. Sabi ni Lola. Napalunok ako. 3 na. Bulong ko. Oo, sabi ni Lola, at hindi na dapat madagdagan. Tumayo siya at kinuha ang walis. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga basag na salamin. Bawat piraso may sariling bigat. Habang naglilinis siya, napansin ko na may isang piraso na hindi gumagalaw. Yung gitnang bahagi. Parang may anino sa loob. Lola, tawag ko. Pero bago pa siya makalapit, biglang nag-flicker ang apoy ng kandila. Lumakas ang hangin kahit sarado ang bintana. At may narinig ako. Mahinang iyak. Hindi galing sa labas at hindi galing sa akin, kundi galing sa mga basag na piraso ng salamin. Napahigpit ang kapit ko sa damit ni Lola. Narinig din niya. Kinuha niya agad ang asin at binudburan yung natitirang piraso. Hindi ka lalabas, sabi niya. Matapang ang boses kahit nanginginig. Unti-unting tumahimik ang iyak. Pero bago tuluyang mawala, may narinig kaming bulong. 4. Nanlamig ako. Hindi ako umiyak. Sigurado ako, pero may isang patak ng dugo mula sa sugat ko sa paa na tumulo sa isang maliit na piraso ng salamin. At doon ko naisip, Sir Jupiter, luha lang ba ang kailangan niya o kahit anong patak na galing sa akin? Hindi ako namatay noong gabing yon. Hindi rin ako nawala ng malay ulit. Pero simula noon, bawat Biyernes ng gabi, hindi na ako lumalapit sa kahit anong salamin. At higit sa lahat, hindi na ako basta umiiyak. Kasi ngayon, alam ko na. Hindi pala simpleng pamahiin ang bilid ni Lola. May naghihintay pala sa likod ng refleksyon at pakiramdam ko hindi pa tapos ang bilang. Nakahiga ako noon, parang lutang ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung tulog ba ako o gising. Parang nasa gitna lang. Naririnig ko si Lola na may binubulong na dasal pero parang malayo ang tunog. Mabigat ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Tapos bigla bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi siya yung normal na bukas lang. Yung tipong dahan-dahan na may tunog ng kahoy na kumikiskis. Mahaba, mabagal, nakakakilabot. Malamig ang hangin na pumasok. Yung klase ng lamig na hindi galing sa electric fan. Yung lamig na parang may kasamang galit. Gusto kong imulat ang mata ko pero parang may pumipigil hanggang sa unti-unti ko siyang naaninag. Sa likod ni Lola may nakatayo. Yung matandang babae. Siya na naman.
Mas malinaw na siya ngayon, Sir Jupiter. Hindi na siya parang anino lang sa salamin. Nasa mismong kwarto na siya. Payat ang katawan, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at yung mga mata niya hindi kumikislap. Diretso lang ang tingin. Nakatingin siya sa akin. Ngumiti siya. Hindi yun yung normal na ngiti. Parang may gusto siyang kunin. Isa pa, sabi niya. Narinig ko yon kahit hindi gumalaw ang bibig niya. Kailangan ko pa ng isa. Bigla akong napadilat. Gising na ako, totoong gising. Nakahiga ako sa sahig at nasa tabi ko si Lola, pero yung pinto ng kwarto bukas at ramdam ko pa rin yung lamig. Narinig ko ang lahat, hindi pa naginip. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Sa halip na matakot, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Parang pagod na ako sa takot. Parang ayoko na siyang bigyan ng gusto niya. Dahan-dahan akong umupo. Lola, sabi ko, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa harap. Naroon pa rin siya, nakatayo sa likod ni Lola. Ngumiti ulit at parang sinasabi niya na wala akong magagawa. Pero nagkamali siya. Unti-unti akong tumayo. Nangihina ang tuhod ko pero pinilit ko. Ayoko nang maging mahina sa harap niya. Napansin ni Lola na gumagalaw ako. Jasmine, wag, sabi niya, pero hindi ko na siya pinatapos. Kinuha ko yung kandila na nasa tabi ko. Ramdam ko ang init ng apoy sa kamay ko. Maliit lang yung ilaw pero sapat para makita ko ang basag na salamin sa sahig. Huminga ako ng malalim. Takot pa rin ako, Sir Jupiter. Hindi mawawala yun, pero mas malakas na yung galit ko. Galit na ginamit niya ang takot namin. Galit na gusto niyang gamitin ang luha ko. Humakbang ako papunta sa salamin. Yung mga tandang babae na kasunod ng tingin. Hindi na kami matatakot sa iyo, sabi ko. Hindi malakas ang boses ko pero malinaw. Biglang umihip ang hangin sa loob ng kwarto kahit sarado ang bintana. Nag-flicker ang apoy ng kandila. Narinig ko ang mahinang iyak pero hindi ako umatras. Kinuha ko yung natitirang asin sa maliit na lalagyan sa tabi ng kandila. Hinawakan ko ng mahigpit. At hindi na kita palalayain. Dagdag ko. Binuhos ko ang asin sa ibabaw ng basag na salamin. Lahat, wala akong itinira. Pagdampi ng asin sa mga piraso, may narinig akong parang sumisingaw. Parang may tinapakan na mainit. Sumigaw ang matandang babae. Ngayon gumalaw ang bibig niya. Mahaba ang sigaw, masakit sa tenga. Parang sabay-sabay na iyak ng maraming tao. Hindi! Sigaw niya. Pero hindi ako tumigil. Kinuha ko ang isang mas malaking piraso ng salamin at ibinagsak ko ulit sa sahig. Binabasag ko palalo ang mga natikarang piraso. Hindi mo na kami gagamitin. Sabi ko habang nanginginig ang kamay ko. Ramdam ko na umiikot ang hangin sa paligid namin. Parang may bagyo sa loob ng kwarto. Si Lola nasa likod ko, patuloy ang dasal. Tapusin mo na, Jasmine, sabi niya. Kaya ginawa ko. Tinapakan ko ang huling piraso ng salamin hanggang sa tuluyan itong madurog. Sa sandaling iyon, napakalakas ng sigaw ng matandang babae. Napapikit ako sa lakas ng tunog. Pagmulat ko, wala na siya. Wala na ang anino. Wala na ang lamig. Yung hangin bumalik sa normal. Yung kandila, steady na ang apoy. Yung pinto ng kwarto dahan-dahang sumara. Mag-isa. Tumahimik ang gabi. Yung klase ng tahimik na hindi na mabigat. Hindi na parang may nakatingin. Napaupo ako sa sahig. Biglang bumigay ang tuhod ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pagod. Lumapit si Lola at niyakap ako ng mahigpit. Matapang ka, sabi niya. Umiling ako. Takot pa rin ako, Lola. Sagot ko, pero hindi ka umiyak, sabi niya. Doon ko lang napansin wala akong luha. Kahit kanina, kahit sa sigaw niya, kahit sa takot, hindi ako umiyak. Tumingin kami sa sahig. Pulbos na ang salamin. Halo-halo na sa asin. Wala na siya, sabi ni Lola. Pero hindi siya sigurado. Ramdam ko yun.
Tinulungan ko siyang linisin ang mga durog na piraso kinabukasan. Bawat walis parang tinatanggal namin ang isang bangungot. Sinunog namin ang mga natira sa likod ng bahay. Habang tinitingnan ko ang apoy, may pumasok sa isip ko. Narinig ko yung sinabi niya bago siya maglaho. Isa pa. Hindi ko alam kung ano yung ibig niyang sabihin. Isa pang luha, isa pang Biyernes, o isa pang tao. Pero isang bagay ang sigurado, Sir Jupiter. Hindi niya nakuha ang gusto niya sa akin. At simula noon tuwing Biyernes ng gabi, hindi na ako natatakot sa dilim. Hindi na ako umiiwas sa salamin kasi alam ko sa sarili ko, hindi lahat ng nakakatakot kailangang takbuhan. Minsan, kailangan mo lang harapin. At sa gabing yun, natutunan ko na mas malakas pala ako kaysa sa iniisip ko. Tumahimik ang gabi at sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng walang bangungot. Kinabukasan ng gabing yun, tahimik na ang bahay namin. Para bang walang nangyari. Normal ang lahat. Ang araw parang ordinaryo. Pero alam ko sa sarili ko, Sir Jupiter, hindi normal yung naramdaman ko. Yung lamig, yung bigat sa dibdib ko parang nag-iwan ng bakas. Si Lola kagabi pa hindi na nakapagpahinga na maayos. Sinunog niya lahat ng natitirang piraso ng salamin sa bakuran. Nakita ko ang usok, ramdam ko ang init ng apoy. At sa bawat pag-usok parang may pumapalayas sa hangin. May lungkot sa mata ni Lola pero ramdam ko rin na may ginawa. Para kasing natapos na yung sakit na matagal na niyang bitbit. Makailang buwan lang ang lumipas, Sir Jupiter, lumipat kami sa bagong bahay. Mas maliit, mas bago, mas maayos. Gusto namin ng simula ulit, bagong kapaligiran. Akala namin dito, tapos na lahat. Akala namin wala na siyang pakialam sa amin. Hanggang sa dumating ang gabi na yon sa Maynila. Nasa dorm ako, nag-aayos ng buhok ko sa harap ng salamin. Tahimik ang kwarto. May liwanag lang sa lamp na nakapatong sa mesa. Umaga pa lang nakabigay na ng notes para sa exam. Pero gabi na at gusto ko lang magpahinga. Habang sinusuklay ko ang buhok ko, napansin ko sa likod ng salamin may bakas ng kamay. Maliit lang, parang nagdampi lang sa salamin. Yung parang may humawak. Nanatili akong nakapikit sandali, Sir Jupiter, at sinilip ko ng dahan-dahan. Tumingin ako sa salamin. At may nakasulat sa singaw. Malinaw na malinaw. Hindi pa tapos. Hindi ako natakot. Hindi kagaya noon, sa halip nakangiti ako. Alam ko, Sir Jupiter, hindi ito banta, para bang may gusto lang siyang ipaalala. Ang katotohanan, hindi pa rin natatapos ang kwento ng lahat ng nangyari sa salamin. Pero para sa akin, may kapangyarihan akong harapin ito. Dahan-dahan kong pinatay ang ilaw sa kwarto. Ramdam ko yung malamig na hangin sa paligid pero hindi ako nanginginig. Huminga ako ng malalim, para bang nagbukas ako ng pintuan ng tapang sa sarili ko. Alam ko hindi ko kailangang matakot sa anino, hindi ko kailangang magpakasindak sa alaala ng kahapon. Ngumiti ako sa sarili sa refleksyon ko sa salamin. Alam kong darating pang panahon na makikita ko siya ulit. Pero ngayon, ako ang may hawak ng kwento. Ako ang may lakas. Ako ang nagtatakda kung paano ito matatapos. Dahan-dahan akong humiga sa kama. Tahimik ang dorm, tahimik ang paligid. Pero sa puso ko, sir, ramdam ko pa rin yung kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabantay, pero hindi nakakatakot. Para bang pinapaalala niya lang, hindi pa tapos, pero kaya mo na. At doon, Sir Jupiter, sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakatulog ako ng payapa. Hindi dahil sa wala siyang presensya, hindi dahil sa nakalimutan ko ang kahapon, kundi dahil natutunan kong sa bawat anino, bawat bakas sa salamin, ako ang may kontrol sa kwento ko.
Simula noon, Sir Jupiter, tuwing nakatingin ako sa salamin, hindi na ako natatakot. Nang dahil sa nangyari, naging matapang ako. Mga kasityo bangungot, dito nagtatapos ang ating istorya. Tandaan ninyo na ang tunay na katapangan ay hindi sa pag-iwas sa